Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong spiritual tarot reader, ang inyo pong divine healer, at ang inyo pong ritualist. Okay, so syempre, nais ko po muna again and again, over and over, na talaga po magpasalamat po muna sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa mga new subscribers, maraming salamat po. And again, sa mga nagpabook po ng ating reading, yung mga nagpa-advance reading po, maraming salamat po. And again, at tayo po yung meron naman po na pagtagumpayan na isa pong client ko na nagpabaklas po ng gayungan ng kanyang mister. Actually, ito po is twice na po nangyayari. Pero magkaibang babae. So last year po is baklas po siya sa akin doon sa nahuhumaling na asawa niya sa babae dahil tinargahan nga po ng gayuma. So nabaklas na po yun, and now nag-contact po siya sa akin last week, and yun, naggawa po tayo ng Friday nung baklas ng gayuma, and now is hindi na daw po aligaga ang kanyang husbandry, and andito po yung nakakipag-usap na raw po na maayos. At yung babaita na which is halos magkalapit lang po sila, hindi na raw po naglalabas ng bahay. And first day pa lang po yun. Pero meron pa po mga kasunod pa. No? So, ngayon po, sa mga makaka-resonate po ng ating reading, and again, kung kanina po is nag-earth sign tayo, no? So, earth sign tayo kanina. Ngayon po is fire sign naman po tayo. Okay? Magpa-fire sign tayo. Reading po ng fire sign na you need to expect, no? Or for your awareness pagdating po ng year 2026. So, ito pong mga fire sign is under po ng Aries, no, which is Ram, and Leo, the Lion, and Sagittarius, which is the Archer. Yun. No, so, ito po yung ating rereadingan po ngayon. No? So, ano ba ang meron dyan sa mga air signs na yan? Sa Aries na yan, sa Leo, Sagittarius, no? So, they are known for being so, energetic, hyper, mga tipong ganyan, no? Pero ganyan man sila, no? Medyo parang, alam mo yon, hindi man sa galawgaw, pero talagang full of energy itong mga ito eh. Just like the lion, di ba? Ano yan? And brave, no? Ang buong ang loob ng mga rin yan. Wala rin inuurungan itong mga ito eh. Kasi puro ano to eh, halos puro palaban, no? So ito is mga energetic, actually passionate din yan when it comes to, lalo na sa love, no? So, and etong mga ito is talaga mga natural leaders to, na kumbaga dito yung sila yung parang nakakapagbigay po ng mga kaliwanagan din, no, sa makaramihan sila, no. So ito is mas ano po nila yung mas na-express po nila yung pagiging leader nila through action. Hindi masyado sa salitaan, pero more on action, no? Pero itong mga ito, adventurer din to eh, and optimistic din at the same time. No? So yan po yung alamin natin kung ano po ba yung abangers, o mga kailangan nilang abangan for year 2026. Okay, so meron pa po tayong dalawa, which is the air sign and water sign, so abangan nyo po yan. And susunod-sunod ko na po yan ngayon, itong reading na to, para po meron na po kayo idea. So, hindi ko na po patatagalin at tayo po magdadasal na, no? At again, sa mga makaka-resonate po, hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And sa mga magpapabook po, no, and anything, kung ano po yung services na gusto ninyo, chat lang po kayo kasi nandiyan naman po sa description box. Huwag po kayo mag-inquire sa comment section nitong YouTube channel kasi hindi nyo rin po ito manonotice, hindi nyo rin po ito makikita. So, mas maganda po, hanapin nyo po dyan yung contact details ko sa description. Click nyo lang po yung title. No, meron po nakalagay sa dulong-dulo niyan na nakalagay is more. So, pindutin nyo po ulit yun and makikita nyo na po doon yung details ko po. No, so, andun lang po yung contact number. Okay? So, again, sa mga gusto pong, actually, itong client ko is umorder din po ng ganito, which is pambaklas po to. Pambaklas po yan, panggamot, pangontra sa mga kulang barang lason, usog, gayuma. Ganyan. Okay? So, yan po is may instruction naman po ako para po totally ma-cleanse. Especially po yung mga nagpaparitual po sa akin para po baklasin yan. At mabuo, lalo na po ngayon, syempre, Christmas po eh.
So I know na karamihan po sa atin ang gusto po, kahit po nagkaroon ng samaan ng loob, kahit wala pong gayuma, I mean, nagkaroon lang po ng samaan ng loob, tampuhan, syempre po andito po yung parang isa sa alang-alang niyo po yung kapanganakan ni Yesu Cristo na magkaroon naman po ng, alam niyo po yun, ng kompleto at buo po ang pamilya. Pero syempre, no, again, ito po mga ganitong klase na nagpapabaklas po sa akin ng mga ganyang klase na spell work is yung faith po niyan is talaga pong buong buo. Yung paniniwala po kay God at sa akin is buong buo po. No? So, kaya po nagkakaroon din po ng kagalingan. No? Noon po ang tawag sa atin, sa amin, mga healers, is faith healer. No? So, kasi ganito po yan eh. Kumbaga kung meron talaga kayong faith kay God, ganoon din po dun sa pupuntahan niyo manggamot. Huwag po kayo pupunta sa manggagamot kung parang pinagdududahan niyo lang din po yung kakayanan niya. Kasi po kami mga manggagamot is naatasan or ginawang instrumento po ng Panginoon para po kayo ay pagilingin. Kayo po ibigay ng kaliwanagan, kayo po ibigay ng alignment, kayo po ibigay gabayan sa araw-araw. Yun po yung purpose namin. Okay? So, let us pray. Sa ngalan ng Diyos sa langit, mahal na Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po na inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal ng dugo, banal ng alab, banal ng Espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe sa aking pagpanood. Naway kami po niyo patuloy na bigyan ng kaligtasan, ilay po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, at klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat ng may karamdaman. Maraming salamat po, naway bigyan niyo po sa akin ng tamang mensahe para po sa mga fire signs na kanila pong aabangan or kanila pong bibigyan po ng pansin pagpasok po ng year 2026. Maraming salamat po. Amen. Okay, so start na tayo, no? Okay, so ano ba? Itong, syempre, aanin po muna natin yung mga nakaraan issues, no? Tabi ko lang po itong mga ito. Pero dito natin siya ilagay. Actually, kailangan ko siyang pagsunod-sunurin. Ito kasi is dulo na to eh. Siyempre, kukuhanin po tayo ng mga messages from angels. No? Alam niyo naman po tayo, lagi rin po tayo mga synchronicities. No? Pero hindi nga lang po masyado nakakapag-post na yun kasi nga po nasira yung phone ko. So, hindi po ako masyado nakakapag-post sa ano to, Angel Whisper 11 FB page, no? Hindi po ako masyado nakakapag-post. Wala pong ganong posting ngayon. Okay, so let's see. Okay, so doon muna tayo syempre sa nakaraan. Ano ba ang meron sa iyo nitong year 2025? Ano ba ang mga napagdaanan mo ngayong year 2025? Again, sa mga mag-a-avail po no, ng mga oils, chat lang po kayo, and also dito mga amulets or na mga medallions. No? So meron po tayong gawa po sa dignong wood. No, pero itong rosary po, wala po ako nito. Hindi po ako nag-ano ng rosary. Ito lang po. No? Ito and mga bracelets made of dignum wood. And yung ibang amulets naman po, like nandito po sa loob, na naririnig din na yan, yan po is mga panso or mga brass. Okay, so, first card. Naku, parang ganito rin yung una kanina. Ganito pa yung kanina sa earth sign. Poverty. So parang nagkaroon ka na medyo hindi magandang karanasan nitong year 2025, maybe financial. Actually, poverty is hindi naman about ano lang eh, about kahirapan or financial, no? Maybe nagkaroon ka rin ng parang medyo lagi kang tulala, wala sa sarili, kasi meron ka dito parang dispossessed, no? Or nagkaroon ka ng konting disposition sa buhay itong year na 2020, maybe first quarter of the year ng 2025, naka-experience ka na ganito. And we have the trauma. No? So, and for some of you, parang nakaramdam dito na maybe iniwan. No? Iniwan ka ba ng boyfriend mo? Iniwan ka ba ng asawa mo? Nawalan ka ba ng trabaho? Maybe ito yung saging cause ng parang disposition mo sa buhay. Parang nawala ka sa katinuan. Nang very light lang naman. Hindi naman yung talagang sabi mong buang-buangan ka na. No? But nandito rin yung for some of you is na-abused. No? Maybe nasaktan talaga, mentally, emotionally, spiritually man yan. No? Is talagang yung naabuso ka dito. So kung alin man po kayo dun sa mga yon, then claim it and throw it. Kasi di ba ganda?
Okay, so what else? Ano pa ba yung mga napagdaanan nitong fire sign na to? Na kahit na energetic is talaga naman. Pero alam ko nanlaban ka dito for sure. Alam ko talagang nanlaban ka naman. Parang may gustong lumapit, lumabas na to. Ewan natin kung lalabas to ha. Kasi it is about obsession to eh. Totoo lumalabas na. Pero papasok ko ulit yan. Just to prove na kung talaga ito is napagdaanan mo. No? And for some of you here is just like this, you are working, or maybe you are housekeeper, mga tipong ganun, or ikaw is a plain housewife, mga tipong ganun na, dito yung talagang, servant, no? Na nag-aasikaso ka ng mga anak, or maybe, pagka nasa malayong lugar ka naman is, excuse me. Okay, so yun nga na ikaw is isang servant, no, or nagtatrabaho ka or nangangamuhan, mga tipong ganon, no, so kaya parang ano din to eh, parang mahirap din para sa'yo. Kaya mas nag-iisip ka kasi hindi ka rin makapag-focus for sure dito sa trabaho mo to. Kasi nga, may problema ka sa labas na gusto mong i-fix pero hindi pwede kasi kung may trabaho ka. And pagod na rin. Mga tipong ganun, no? What else? Ano pa yung mga pinagdaanan mo nitong year 2025? Na puro ba pangit? Ano ba naging maganda? No? Tingnan natin. Beauty. Parang ano to, no? Parang meron ka rin slight insecurity sa sarili that time. Or parang for some of you dito, may ganda ka naman, may itsura ka. Especially sa mga babae na collective, no? Or nakikinig po ngayon. Na nagkaroon ka ng struggles talaga ngayon. As in, to the point na parang ikaw mismo nagtatanong sa sarili mo, bakit parang ini-ignore ako nitong person ko na to? Eh, hindi naman ako pangit, hindi naman ako mataba. Alam mo yun, nasa iyo na lahat. Pero bakit ngayon, all of a sudden, bigla ka nang ini-ignore? No, maybe meron bang third party, mga ganon. So, let's see. Tingnan natin kung ano yung lalabas. No? Kung ano pa yung mga pinagdaanan mo. Siguro, ito, mga first quarter. First quarter, dito tayo. First quarter ng year 2025. Siguro ito, mga nangyari to, no? So, that's January, February, March. Mga ganon. March, April, mga ganon. So, now is actually, kahit ganito naman yung mga na-experience mo nun, is, maybe merong mga whispers sa'yo. Kasi you are a wisdom keeper. A wounded healer. No? Though, andito yung, meron kang purpose, meron kang mission, but you need to, alam niyo, parang pagdaanan mo na ito mga ganito. Yung mga pagsubok, pagkadapa, masakit, yung heartbroken ba, yung mga tipong ganyan. But ito rin na nagdala for sure sa'yo. No, kung halimbawa kayo is talagang madasalin, na kayo po is talagang, andito yung masasabi ninyo sa sarili nyo na yung devotion is na andyan to God. Pero mas nadagdagan po to kasi nga po, nagkaroon kayo ng ganito matinding dagok sa buhay or pagsubok po sa buhay. That's why andito yung na-enlighten ka. Okay? Anything else? Ano pa bang mga napagdaanan ni fire sign? Ayun. So, merong unrequited love. Unrequited love. Addiction as well. See? May bully. And actually, till now. And 1, 2, 3, 4. And you are a high priestess. Naniniwala ka? High priestess ka dito. So, now is, andito yung one of parang pinagdaanan mo talaga nitong year na to, na parang nagiging miserable sa buhay mo, is andito po yung romance, no? So, andito yung love, no? Maybe nagkaroon ng hindi magandang pag-exit, or maybe nagkaroon ng parang lamat ang love ninyo sa isa't isa. Nagkaroon ng parang at tawag doon, blockages sa inyo, yung gano'n. So, but, ang ano kasi dito, no, is, there's somebody, no, since nandito po si bully, and andito yung sinasabi na you are easy target. Meron po talagang gumugulo din sa buhay ninyo, and actually up to now, and alam mo to kasi you are the high priestess.
No? You are the high priestess. So, andito yung intuitive ka, yung psychic abilities mo is nandyan. Alam mo, or maybe, for some of you here, is nagsasend po ng message sa iyo from universe, from your ancestors, mga tipong ganyan. So, may mga ganyan kaganapan sa buhay mo. Okay? And we have the animals. Animals, animals, animals. Oh, ito na. So, we have the alternative sexual. Possible na polygamist. No? Ang isa sa mga persons, or isa sa inyo yung person ninyo. No? For some of you is ganito po ang naging kaganapan sa person mo na parang hindi mo rin matanggap kasi hindi naman yun yung pagkakilala mo. It's because of nagkaroon nga po dito ng, I think, playtime, mga tipong ganun, or maybe naging victim din po kayo dito ng spiritual attack, no? Kasi kumbaga, ito po is hindi po laro. And again, nandito po tayo sa spiritual, and then meron pong naging target. So maybe meron pong na-inggit sa inyo, or meron pong nagalit, mga tipong ganon. That's why andito po yung nililigaw niya ng landas, or wala sa alignment, or wala sa right path ang person ninyo para po kayo pasakitan. But this is under the spiritual attack, no? And yun din ang pagkakaalam mo. Kasi andito ka you're a psychic. Na kahit na anong pag-aalaga mo, na kahit na anong pag-take care mo talaga, as in, is wala. No? And up to now, maybe up to now, no, that's the spirit says, na kumbaga, parang meron pang pasundot-sundot, no, na bakas or lamat from the past sa'yo. No? And kung for some of you dito is talaga mang nagpagamot na po, is still, meron pa rin po kayo mga latak-latak, pero napaglalabanan nyo naman po. Yan naman po maganda sa fire signs. Fire signs from the word fire. Hindi po yan padadaig. Hindi rin po yan padadaig. Hindi yan basta-basta sumusuko. Kumbaga sa ano is patay kung patay. Ganun. Okay? So now is we have the injustice. So syempre, eto ngayon ang gustong mangyari talaga. Payback time. No? Kasi we have the burned card here na ito yung ginawa. So parang ang pakiramdam mo, etong mga taong nasa kapaligid mo or umaatake sa iyo is parang ang buhay mo or buhay ninyo is dinala sa impyerno. Kakaiba. Kakaiba yung takbo ng utak mo, kakaiba yung takbo ng financial mo, kakaiba yung takbo ng the way paano ka mag-work, na parang ang gusto mo na lang ata siguro nito is parang nakahiga. Kasi there is somebody na gumagawa po sa inyo about dito. No? So parang maybe dito is nagkaroon kayo ng, since dito po yung alternative sexuality. So, parang alam niyo, parang kinda, nagkaroon kayo ng hindi magandang, walang magandang pangyayari pagdating po sa intimate moments po. No? So, kailangan ko say it in a nice way, no? Para hindi naman din po maka-offend. But, andito yung, ang gumagawa po sa inyo dito is talaga mga professionals po talaga. Or maybe talagang ito is lahi sa lahi. No? At ang gusto talaga nila sa inyo is ang magkaubusan or tipong ipaarana sa inyo yung hindi mo pa nararanasan, yung masalimuot na pamumuhay. And ito yung hinihingi mo ngayon, justice. No? Ito yung ngayon ang wino-work out mo, justice. Na para tigilan din ang person mo, or tigilan na yung kung ano man yung nangyayari sa inyo. Or sa iyo, especially. Kasi more on sa nakikita ko dito sa fire sign, more on parang nag-suffer, for some of you dito is more on sa relationship. Parang sinubukan dito yung pagiging fire mo talaga. Sinubukan ka talaga dito. Kung hanggang saan yung tatag mo, hanggang saan yung pagiging energetic mo, hanggang saan mo paglalabanan yung mga attacks na yan. Hindi man po to about sa love, maybe pwede din sa trabaho. So, dito po inaalam, no, ng Panginoon kung hanggang saan ang tapang mo, hanggang saan niyang lakas mo. Kasi energetic ka dito passionate. No, hanggang saan ka dyan? No, so, yun yung isa sa mga tests sa'yo. Okay, so anything else? Tingnan natin. Kung meron pang ibababa ang spirit, ang card from spirit, from Holy Spirit, discrimination.
Mayroon pa, mahataw pa. Okay, so that's your last 3 cards. Okay, so we have discrimination. Actually, ito rin yung isa sa magiging problema mo. Discrimination, maybe about sexual, social, religious, or religions, mga ganyan. Or parang andito ngayon yung nagkakaroon kayo ng limitations. Limitations, bakit? Because of the parang decision, disease, or physical illness ba yan, or spiritual attack. So, andito ngayon yung confusion din at the same time. Pero I know for sure na alam nyo to. And we have this, ito bumagsak, imprisonment. Total imprison, or this one. So there's such thing talaga nangyayari sa inyo na meron pong something, ano ba tawag doon? Ritual na ginagawa po. No? Kasi yung magkaroon po ng imprison, andito po kayo na nakastuck, or maybe nakakulong kayo, na hindi na po kayo para, hindi na po mag-workout pa ang relasyon na meron kayo. Sabog talaga, as in mawawasa kayo. To the point na magmamarka pa. Bakit kayo magkakaroon ng hiwalayan? Because hindi na kayo magkasundo eh. Pero dati hindi. Dati okay, dati masaya, dati po full of, full of love ang meron po sa inyo. But all of a sudden, sa isang pitik, bigla nawala. Okay? So, ano pa ba ang pwedeng ibigay? Until when, itong mga ito? And ano pa yung dapat mong expect itong mga itong darating na taon natin. Or maybe hanggang kahit itong end of, bago lumabas or bago dumating ang 2026 or New Year. So, end of the month, ano ba ang dapat mong expect? Ano ba yung dapat mong pamalaman? So, tingnan po natin. So, kuha po tayo dito ng 4 cards. Then, bottom of the deck po tayo. Stop rushing things. Oo. Totoo naman, kailangan lang po talaga dito is patience. No? Huwag po kayong magmadali. No? So, kung ano man po yung mga workout nyo ngayon, step by step po yan. Huwag nyo pong i-claim agad-agad. No? Hindi po yan na, may process po yan. So, kailangan po, ito is in general din po, kung ano man po yung nilalakad nyo ngayon, ginagawa nyo ngayon, or pinagagawa nyo ngayon, just parang magkaroon kayo ng healing, magkaroon kayo ng contentment, happiness, wish fulfillment. Take it easy. Okay? Stop rushing things. Wait patiently. Darating kayo dyan. Okay? See? Tumunog. That's confirmation. Wait patiently kasi darating po tayo dyan. Na talagang magkakaroon po ng, alam niyo po yun yung lahat po ng mga obstacles, mga pagsubok na yan, or mga heartbreaks, grief, lahat naman po yan temporary lang. So, kailangan po dito is you need to adjust. Okay? So, stop rushing things, as your first card, and we have this, no need to hurry. Ganun din. But this is just a confirmation, na kung ito is stop rushing things, and now is no need to hurry. Huwag magmadali, huwag attack, okay? Kasi this coming summertime, is for sure, makiklaim mo na or ma-achieve mo na kung ano man yung mga minamanifest mo or request mo kay universe and kay God. No? Maybe that time is andito na yung happiness, contentment, harmonious family, loving husband, loving wife, mga tipong ganun. Parang alam niyo po yun, in general, lahat po is andito na po yung kompleto na parang wala ka nang nais pang hangarin kasi dumating na nitong summertime. So wait for this. No? And also, month of November. Maybe there's a big time na mangyayari or big thing na mangyayari this month of November. So wait for this. Okay? Okay, so what else? More patience is required. Siguro napaka mainipin mo, no? Ikaw yung tipo sigurong parang, kung halimbawa nag-apply ka at sinabi tawagan na lang kita ha, I will just call you for the result. Pero ang gusto mo agad, parang bukas agad-agad tawagan ka.
for the result. Ayaw mo nung binibitin ka, ayaw mo nung may pahapyaw-hapyaw, gusto mo direct to the point. May ganun ka, but ito ang kailangan mong matutunan. Patience, no? And stop rushing everything. Hindi mo kailangan talaga magmadali. Okay, ano ba? Taing-tai lang? Charot lang. Okay, so we also have the fall time. So expect some changes sa inyo this summertime and the fall time. Okay? So, let's see kung ano pa since yung bottom of the deck nyo, no? For this part. So, let's see kung ano man po ang ibubuga ng ating tarot. Okay, so let's see kung ano ba ang chika sa inyo or message po sa inyo ng ating mga Holy Spirits, the Divine, the Angels, no? Dito po sa ating tarot. What are the message? Ano po ba dapat nilang expect as in ngayon? December 15. 12 Pentacles. Wow. So, parang ano to, no? Parang kailangan mo talagang balance. Alam mo, tipong siguro at now, parang pakiramdam mo pinaglalaroan ka. Parang pakiramdam mo ngayon is parang may something pa rin. Parang hindi pa rin balance. So, ang kailangan mo lang talaga dito is, again, kung meron po kayo inaantay na resulta, meron kayo inaantay na tao, kailangan niyo po dito magkaroon ng full of patience. As in talagang habaan niyo po ang pisik. No? Habaan po niyo yan. Ten of Cups. Wow! See? Kung magbabalanse kayo at hindi kayo magra-rush sa mga nangyayari sa buhay ninyo na kung meron man nga kayong gustong abutin, at for sure, ito is gusto nyong abutin ng Ten of Cups, which is to have this family happy, no? Or joyful, mga tipong gano'n. Huwag kayo mainit, kasi pagkakalo po sa inyo to. But for now, is kailangan niyo po talaga ito is to balance everything. No? To balance. Balance is talagang kailangan po natin sa buhay. Kasi kung, alam niyo, papalya tayo sa pagiging balanse, ang hirap pong umano eh. Ang hirap pong, ang hirap ayusin. Ang hirap po. Okay, so what else? The Hermit. Parang here sa The Hermit, no? Parang you need to let go of the past. Let go of the past and move forward, no? Parang, ito is just a lesson sa'yo. Parang mas maging tough ka. Mas maging parang, mas kapit ka kay God, no? Kasi, He is guiding you, no? Your angels guiding you. No? They are all there to guide you and to protect you. Huwag kang magduda, huwag mo silang pagdudahan. Kasi nandiyan lang talaga sila sa'yo, nakabantay, dahil alam nila na ikaw is nahihirapan. No, alam nila yung mga sufferings mo, that's why andyan lang sila naka-standby sa'yo, looking at you, no, para ma-assure na ikaw is talagang safe sa araw-araw. Okay, so what else? Mag-i-edit tuloy ako mamaya. Kasi napindot ko yung stop. Okay, so we have the Ace of Wands. So just keep on moving forward para po maging maayos or maging maluwag. Kasi ang hirap po kasi ng pagka hindi nyo rin po nilet go ang past or yung mga past experiences nyo na talagang nagkaroon kayo ng downfall. Pagka yun po kasi is parang niyakap nyo pa rin or continuously na andyan pa rin na lagi mo naaalala. Wala na, dyan ka na mapapako. No? So, kailangan po talaga dito is just to move forward. Keep yourself busy. Mag-travel ka. No? And dito yung talagang make sure na ikaw na rin, no, with the help of God, is gumawa ka ng way to block or to unblock, no, yung mga binabato sa mga barriers or kung ano man yung mga spell works na yun na binabato sa iyo. Okay? So, the Hangman is here. So, yun mga, so parang, since ang mo dito, ang bottom of the deck is the Hangman, is kumbaga, lahat naman to is ginagawa mo. But still, naandito po yung parang talagang, may times, no, na parang, hindi ka pa rin makapag-isip ng tama, parang andito pa yung lagi ka nag-overthink, or parang andito yung pakiramdam mo, ka sa alapaap,
yung absent-minded, still nandyan sa'yo. Pero ito is for sure paminsan-minsan na nga ito. Kasi andito naman yung minamanifest mo na itong mga to eh. Itong 2 of Pentacles, 10 of Cups, the Hermit, the Ace of Wands, is na andito na ito, minamanifest mo na ito. That's why, for sure, talagang you are ano talaga eh, hindi lang basta energetic to eh. No? Hindi lang, talagang ano ka din, fighter ka din. Just like the Leo, no? Leo is a lion. Kumbaga, and the archer also, no? Kumbaga, andito yung talagang meron kayong goal din in life na by hook or by crook, lalaban ako. Ganon. Okay? So, let's see kung ano pa. Ang message naman from your, from the spirit guides, no? What kind of message from your spirit guides? Kung ano po ba yung dapat nila pa mo expect, no? Bago magtapos etong year na to, kailangan mong maging matuto magkaroon ng time management, plans, no, and organize na. Kailangan organize ka na pagpasok po ng 2026. I mean, gumawa na po kayo ng journal. Gumawa na po kayo ng itinerary. Para ito na yung gagawin ko starting January 1, January 2, January 3, January 4, ganyan. So, kailangan may schedule ka na. Okay? Gumawa ka ng planner. Okay, so sweetheart, yes. Okay, so for some of you here, no, siguro, since ito naman po ang plano nyo, yung 10 of Cups kasi is about the family, success, family, stability, wish fulfillment, ganyan. But here's the oracle card, is we have the sweetheart. The sweetheart here. So, meaning, if ito po is about love, more on love, yung reading natin sa, parang yun po nangingibabaw sa fire sign, is andito po yung, wag niyo pong pagdudahan din ng person niyo. Kasi, andito po yung, ino-offer po nila sa inyo yung pure heart, unconditional love, walang pretensions, no, lahat po yan is totoo. Okay? So, you are talaga, deserve to love. No? So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is faith din dito sa person ninyo. And, hopefully, no, kasi meron po dito ng ultrasound. So, no, maybe 2026 nga po. Actually, sa sa earth sign, ganun din, para may magbubuntis din. So, here is, lumabas din po ito, no? So, possible na kayo po yung magkaroon ng baby labs, no, this year, 2026. Kayo pagkakalooban. And, ito ang magiging, parang, celebration din ninyo, no? Or talagang mas matibay na connection nitong person na to. Siyempre, buntis kami. So, mas madalas na or talagang malamang pakakasalan ka nito or alam mo yun, hindi na kayo magkakahiwalay talaga. Okay? So, now is, we have the profession here. Andito po yung, parang sinasabi po dito sa card na to, na profession about dito sa schedule, sweetheart, friendship, which is parang party-party din to, or talagang time to celebrate na rin, ano. So, profession is about, kumbaga, andito yung magfo-focus kayo. Kailangan nyo pong mag-focus sa kung ano po ba talaga ang target nyo for the year 2026. Hindi po kayo pwedeng patumpik-tumpik dito, okay? Para po sa gain, para po sa magkaroon kayo ng fruitful or fruition pagdating po ng 2026. Ang kailangan nyo po talaga dito is, actually, Siyempre mag-ipon, siyempre kung pagkabuntis na kayo, may plano na po kayo magpakasal, no? Isa dito na po, or magsama, mga ganon. So, andito po yung, kailangan nyo po talaga, siyempre mag-save. Pero sa nakita ko naman po dito is magkakaroon na kayo ng focus, or itong person mo na ito, is magkakaroon po ito ng more time, siguro mag-overtime, para lang magkaroon ng extra income to save. Siyempre, magkakaroon kayo ng baby, or magkakaroon kayo ng, alam niyo yun, na talagang, kasi gastos na po talaga yan for sure, no? Pagka kayo po ay nagkaroon ng baby is talagang gastos overload. Okay, so, yan po yung reading natin. But, syempre, kuha po tayo muna, no, ng message from your angels. Pero, let's keep this na. Dictate ko muna ito. So, more on, no, parang umiikot po sa love, and patience, or maybe ikaw kasi talagang ka, mainipit kang tao. So, ang kailangan mo talaga dito, alisin mo yung ganun. Matuto kang mag-antay
No, matuto tayo mag-antay dahil hindi po nagagawa lahat ng magic. No, hindi po tayo magikero. Okay, so kailangan po talaga is, pag may tiyaga nga daw, is may nilaga. Pag may tiyaga, pag may nilaga, may ulam. Ganun. Okay. So, again, ganun din kung ano po yung mag-a-appear sa screen. Yun po ang message sa inyo ng angels. So, kung madalas po kayo nakakita ng mga synchronicities like that, 777, 111, 1010, yan. So, yan ang mga messages nyo from angels. Kahit saan po yan, kahit hindi po sa, kahit po sa, sa clock, sa plate number, kahit sa walls, sa school, sa phone number. So, minsan nag-a-appear po yan sa parking, yan, mga ganyan. So, maging aware po kayo. Ibig sabihin po na may message po sa inyo ang inyong mga angels. Especially ito is lumalabas sa pagkaano. May mga alalahanin po kayo sa buhay o may pinaglalaban kayo sa buhay. Okay? So, let's start. Kung ano ba yung gustong ibigay sa inyo mensahe. Isa-shuffle ko na lang po. Para mas first card, please. Para mas makatotohanan. 88! Lumabas ito kanina. Lumabas nga ba ito? I mean, charismatic. Wow, you have the ang tawag doon. Charisma. Okay, so what else? So, ganda. 7-7. Okay, so dito tayo sa 888. So, dito sa 888, since ito ang first card na lumabas dito sa angel number card, is andito yung talagang, alam mo hindi lang to, tong 88 na to is hindi lang about sa abundance ng material. Pati po sa spiritual life mo is andito po yung magkakaroon tayo ng, you are abundant and prosperous when it comes to spiritual life. And andito yung talagang, you will also find the numerous opportunities, no? Na talagang, as it's a super, wala nang sumubaba. Okay, bottom of the deck is 23. So, kumbaga, andito yung, ang dami pong opportunities sa darating. So, maybe, ito is, again, no? Kung kayo po kayo po may daladalang mga spiritual attacks, meron po mga sumalbahe sa inyo, and naging clear ka na dito, nagpagamot ka na, then expect mo na talaga itong 880. Kasi nagkaroon ka na ng blockages for the whole year nitong 2025, no? So now, isa dito, embrace mo itong opportunity sa darating sa'yo, success, lots of achievements na darating sa'yo, na talaga magbibigay sa'yo ng nuknukan ng dami ng financial na, alam mo yun, na talagang blessing sa'yo. But, kumbaga, yung abundance dito is hindi lang po about spiritual but also material. No? So ito po yung papasok sa inyo. The 88. No? And the 88. No? Say it. No? I am wealthy. I am wealthy. I am wealthy. Claim it. Okay? And we have the number 3. 3 lang pala. 3 lang ha. So now is, since ito nga, no? Parang andito yung very charismatic ka, no? So, alam mo yung the way na wala naman sa iyo to. The way na kung paano makipag-usap, the way na kung paano body gestures mo. Pero, sa iba ang dating. Parang you are inviting. Pero sa iyo, wala lang. Ganun ka. Parang magnetic. No? Meron pa rin ganun. So, yung the way na kung paano makipag-usap, na ganyan, and the way na paano ka halubilo sa tao, no, is andito yung talagang nakukot yung attention nila pag naandun ka na. No? So, ganun ka. May ganun kang factor. Okay? And we have the 7-7. So, I am brave. So, yun na nga sinasabi ko, no, na kumbaga kailangan talaga, since 7-7 is okay, so puno na pala yung memory ng aking desktop. So, nag-stop na naman siya. So, dito ulit tayo sa 7-7, ano? So, yun, kailangan nyo na po talagang i-let go ng lahat, no? Or,
move forward na. Kalimutan niyo na po yung mga old patterns, old habits, and yung mga fears ninyo na nagkaroon ngayong year 2025. Pakawalan niyo na po yan. Tapon niyo na po yan. Okay? So, meron po talaga nag-aantay sa inyo ng new path, no? Na mas malaki. Kasi napaglabanan nyo na po ito eh. Natapos nyo na po yung pakikipaglaban nitong year 2025. So, year 2026 is, eto na yung you need to welcome, to embrace, eto mga changes sa buhay mo na mas magiging, ano mo yun, this is the time for you to be bold and brave again. Okay? So, this time, mas kailangan maging 23, which is the angel number 23 also. Ito yung 77. Okay? So, dito naman is, you need to be more adventurous. You need to explore more. More grounding as well, no? So, kailangan po talaga dito is, alam mo yun, yung mga, parang, ito especially po sa mga fears, no? Kung meron po yung mga kinakatakutan, meron po yung tinatakasan noon, ngayon po harapin nyo. I know for sure kayo ngayon, ano, is talagang, andito na yung nakikipaglaban na po kayo. Wala na po yung pagiging duwag ninyo, yung parang lagi kayo nakakaawa, lagi kayo inaapi before. Ngayon hindi na. Kayo ngayon talagang nakikipaglaban. No? Yung mga echo na naman pala ako, Diyos. Okay, so now is, kumbaga, kumbaga for you, no? Life is an adventure to be lived. No? So, to the fullest, no? Kailangan lang po talaga is, isipin niyo po lagi na everything is possible. Everything is possible. Yun lang po. Okay? So, what to know, what to expect more this year 2026. Okay, so what are the angels wants you to know? Okay, no. So what this is no. No to stop. Okay, so let's clarify this more. Don't stop. Oh, diba? No. Don't stop. Kung ano man po yung ginagawa ninyo ngayon is please don't stop. Okay? Don't stop. Ayan. Okay, so what else? Kasi there's a lot of parang opportunities talaga na darating sa inyo nitong 2026. So, ang kailangan nyo po talaga dito is to continue and talagang itapon nyo na yung mga old patterns. Okay? Bottom of the deck. Wow! Thank God! Okay, so, no and don't stop and you need to forgive. No? Kailangan po talaga natin dito magpatawad po sa mga tao nagkakasala sa atin. Sinalbahin man po tayo, kinulam man po tayo, binarang man po tayo, ginayuma man po tayo. Patawarin po natin yan. Kasi again, nandiyan lang po si God. No? So, kaysa po magsalita tayo na hindi magaganda sa kapwa. Kaya nyo lang po silang tumira sa inyo. Pero ito po is, ibigay nyo po sa Panginoon yung mga nangyayari sa buhay ninyo. Kasi yan na lang po si God ang gumawa po ng pamamaraan, no? Kung ito man po ba'y parurusahan o ito po ay magbabagong buhay. No? Pero mas maganda po, syempre po, itong mga nananalangin po sa admin, nananalangin na tayo magkaroon ng ganito miserableng buhay, magkaroon ng ganitong karamdaman, mawasak ang pamilya, landiin ang mga asawa, still bigyan niyo po sila ng prayers na tahakin nila ng tamang daan, na magkaroon sila ng kaliwanagan na mali ang kanilang ginagawa. Diba? Yun. And you need to reconsider also yung mga parang kung pangit man ang nararanasan mo or nagkaroon ka ng sufferings ngayon, is ang kailangan mo dito is syempre parang this is parang part of growing up. Ganun. Okay? But since dito po yung the situation will improve, so ibig sabihin po, meron man po tayo talagang gapang to the blues, no, itong year 2025, pero, again, your angel says, no, aakyat ka, no, or magkakaroon ng improvement, magkakaroon ng upgrade, development, ang lahat. So, mag-i-improve lahat. So, magbabago, pero ito is for the good, for goodness, no, or for positive outcome lahat. Okay? So, that's your reading for today.
And again, sa mga naka-resonate po at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click na notification bell para po-update kayo lagi sa ating reading. Okay? So now is close your eyes para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. And again, God bless us all. And love, peace, and hope. Bye!